Amen. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. Okay, magandang mapagpalang mabiyaya at maulang araw po ng Sabado ngayon. Ito po, July 19. Po, malakas po ang ulan sa labas sapagkat mayroon po tayong bagyo. Ano po, mayroon pong bagyo na si Bagyong Krising. Okay, ingat-ingat po kayo sa inyong paglabas-labas, sa inyong mga pagbibiyahe, lalo-lalo na po kayo po na magtatrabaho na po. Medyo ingat po. Tapos po yung mga driver po. Ingat po kayo, madulas ang kalsada sa ngayon. Ano po? Okay. Thank you po. Okay. Ang sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa ngayon po, magipagbukas po kayo ng inyong mga Biblia sa akin. Ano po? Magipagbukas po tayo ng ating mga Biblia dito po sa aklat po ni San Lucas. Ano po? Aklat po ni San Lucas, kabanatang 23, pasimula po sa 39 hanggang sa 43. Luke chapter 23 verse 39 up to verse 43. Umpisa po, babasahin ko po ito una sa Tagalog. Tapos po, babasahin ko mamaya ito sa English para po dun sa mga kapatiran po natin na English speaking na mga kapatid po natin na hindi po nila masyadong nauunawaan yung Tagalog po. Okay. Ito po. Ang background po ng kwentong ito ng Luke 23 verse 39 hanggang 43, ito po ay yung ang ating Panginoon ay ipinako sa krus kasama po nung dalawa magnanakaw. Nandun, isa yung nasa kanyang kaliwa at isa yung nasa kanyang kanan. Okay? Ganun po yung ano nun. Ngayon po dito sa verse 39 tayo magpapasimula. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, "Hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami." Verse 40. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, "Hindi ka ba natatakot sa Diyos?" May takot po sa Diyos ang isa sa mga salarin. "Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y pagparusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama." Verse 42. At sinabi niya, "Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na." Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa iyo, ngayon di isasama kita sa paraiso." Amen. Ngayon po babasahin ko po ito sa wikang English. Ito po ay yung Holy Bible placed by the Gideons. Ito po. Okay. Ganito po ang nakasulat. Chapter 23 ng Lucas, pasimula po sa verse 39 up to verse 43. Ganito po ang masasabi. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, "If you are the Christ, save yourself and us." But the other answering rebuked him, saying, "Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds. But this man has done nothing wrong." Then he said to Jesus, "Lord, remember me when you come into your kingdom." And Jesus said to him, "Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise." Ano po? Ang sabi po niya, "Assuredly I say to you, today you are with me in paradise." Ito po, mga pananalitang ito, hihiramin ko po ito at bibigyan ko po ng titulo ang ating pag-aaral ngayon. No po? Ito pong titulo natin ngayon ay Even unto near death, He
flee to the other side. Maging sa bingit ng kamatayan, nakita niya, natanaw niya ang kabilang ibayo pagkatapos ng mga paghihirap na ito. Sundan po natin sundan po natin sa Biblia kung ano po ang ating mapag-uunawa, mapag-aaralan sa bagay na ito. Ito po, looking beyond the natural. Ano po? Yung nakikita mo pero mayroon ka pang nakikita pagkalagpas doon sa nangyayaring iyon. Ganito po. Even on the verge of death of his son, Isaac, Abraham, remember God's covenant. Number 1. Unang punto po na ating pag-uusapan na yung God's covenant. Ito pong si Abraham. Ano po? At ang Diyos ay nagkaroon po ng kasunduan. Yung pong covenant. Ano po? Ang covenant po ng Diyos kay Abraham. Siya po ay magkakaroon po ng maraming lahi. Siya po ay magiging ama ng maraming bansa. Ano po? Siya po ay magkakaroon ng maraming mga anak. Po. Ito po ay nakasulat dun sa Ito po ay nakasulat dun sa Genesis chapter 15 verse 1 hanggang sa verse 6. Ganito po ang nakasulat para po masundan po natin. Chapter 15 verse 1 up to verse 6. Ganito po ang nakasulat dito po sa wikang English. After these things, the word of the Lord came to Abraham in a vision, saying, "Do not be afraid, Abram, I am your shield, your exceedingly great reward." But Abram said, "Lord God, what will you give me, seeing I go childless, and the heir of my house is Eliezer of Damascus?" Then Abram said, "Look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir." And behold, the word of the Lord came to him, saying, "This one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir." Then he brought him outside and said, "Look now toward heaven, and count the stars if you are able to number them." And he said to him, "So shall your descendants be." And he believed in the Lord, and he accounted it to him for righteousness. Ano po? At pagkatapos ng lahat ng ito, ay dumating ang salita ng Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng isang pangitain. Ang sabi po ng Diyos sa kanya, "Huwag kang matakot, Abraham. Ako ang iyong baluti. Ako ang iyong proteksyon. Ako ang iyong gantimpala." Subalit ang sabi ni Abraham, "Panginoong Diyos, ano ibibigay mo sa akin? Ngayong wala akong anak at ang aking tagapagmana ay itong si Eliezer na taga Damascus." At sinabi rin ni Abraham, "Tingnan mo, hindi mo ako binigyan ng anak. Ang katunayan na ang aking mga tagapagmana ay yung naipanganak sa aking bahay." And behold, tingnan mo, ang sabi ng Diyos kay Abraham, hindi siya ang iyong magiging tagapagmana, kundi ang manggagaling sa iyong katawan ang iyong magiging tagapagmana. At inilabas siya ng Diyos at tumingala siya sa langit at sinabi, "Bilangin mo ang mga tala sa langit. Kung mabibilang mo, ganyan karami ang iyong magiging lahi." At naniwala itong si Abram. At ito ay ibinilang na katwiran sa kanya. Ganito po yung nangyari na excuse nakipagtipan po ang Diyos kay Abraham. Po. Sabi niya, bibigyan kita ng maraming anak. Bibigyan kita ng magiging ama ka ng maraming mga bansa. Subalit ang sabi po ni Abraham, paano mangyayari yan? Wala nga akong anak ngayon. Wala nga akong anak eh. Ang aking magiging tagapagmana ay isang tao na pinanganak sa aking tahanan. Isa siyang alipin na taga Damascus. Ang pangalan ay Eliezer. Subalit ang sabi ng Diyos,
Hindi siya yung magiging tagapagmana. So po, pagdating po dito sa dito po sa chapter 17 ng aklat ng Genesis, ang sabi po ng Diyos sa kanya, ang iyong asawang si Sarah ay magkakaroon, siya ay magbubuntis, at siya ay magkakaanak ng isang lalaki at papangalanan ninyong Isaac. Ang sabi po ng Diyos kay Abraham, at ikaw ay hindi na tatawaging Abraham kundi Abraham. Doon po yung sinabi na pasimula na ang kanyang pangalan ay tatawaging Abraham. Ngayon, doon po sa sinabi ng Diyos kay Abraham na siya ay magkakaroon ng anak, ang kanyang asawang si Sarah ay magbubuntis pa. Natawa po siya sa kanyang sarili. Ang sabi niya, ako ba naman na ito na 100 taon na? Magkakaroon pa ako ng anak? Yung aking asawa na 70 taon na ilang beses nang nag-menopause. Matanda na, magbubuntis pa. Sabi niya na siyempre nga naman, bilang tao, ganun po alam natin eh. Mayroong panahon na ang tao ay hindi na po pwedeng magkaroon ng anak, lalong-lalo na yung babae. Ito ay nag-menopause na, hindi na po magkakaroon na. Pero walang imposible sa Diyos. Dumating na ang araw na si Abraham, na itong si Isaac ay maipanganak. Ano po? Subalit pagdating po dito sa chapter 22 ng aklat po ng Genesis, ipinanganak na po itong si Isaac. Yung pong ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ano po? Ipinanganak na. Pero ang masakit po dito doon sa chapter 22, sinubok po ng Diyos itong si Abraham. Ang sabi po niya, ginising niya, kinausap niya itong si Abraham, sabi niya, dalhin mo ang iyong anak, ihandog mo po siya bilang handog na susunugin sa akin. Samantalang ang pangako ng Diyos kay Abraham, siya ay magkakaroon ng maraming anak. Bakit ngayon yung kaisa-isang anak ay susunugin niya? Pinahahandog ng Diyos. Subalit, itong si Abraham ay hindi po nagtanong. Basta sumunod siya. Nagpunta siya, naglakbay siya ng maraming araw kasama po itong si Isaac. Pagdating po doon sa bundok ng Moriah, iniwanan nila yung kanilang alipin. Ang sabi niya doon sa kanilang mga alipin, pakinggan po ninyo, iniwan nila yung kanilang mga alipin. Ano po? Ang sabi ni Abraham, dito na lang kayo, pupunta kami ng bata doon upang kami ay maghandog. Babalikan namin kayo. Ibig sabihin, babalikan namin kayo. Dalawa silang babalik. Samantalang sinabi ng Diyos sa kanya, ay ihahandog niya ng susunuging handog ang kanyang anak na si Isaac. Pagdating doon, sa bundok ng Moriah, nandun inayos ni Abraham yung altar ng pagsusunugan, paghahandugan kay Isaac. At itong si Isaac ay kanyang ginapos at ipinatong doon sa altar. Nang ito ay kanya nasasaksakin. Alam po ninyo, dito ko nakita sasaksakin niya itong si Isaac na pinangakuan ng Diyos na bibigyan siya ng maraming lahi. Tapos ditong kaisa-isang anak ay mamamatay, papatay. Siya pa mismo ang papatay. Hindi man po nagtanong si Abraham, bakit po Panginoon? Di pa sinabi, hindi man nakipag-diskusyon, basta sumunod siya. At nung dumating yung oras ng paghahandog, ng papatay na ni Abraham ang bata, inangat niya, tinaas niya ang palaksak. At ito ay kanyang tatarak na sa bata. Subalit ang anghel ng Diyos ay nagsabi na, Abraham, sukat na, huwag mo saktan ng bata. Sabi niya. Alam po ninyo, napakasakit sa isang magulang na mangyari ang gano'n. Ikaw na isang magulang, uutusan ka na patayin ang sarili mong anak. Hindi ka man lang magtatanong. Ginawa po yan ni Abraham. Alam po ninyo, kaya po ginawa ni Abraham yon, sapagkat naalala niya yung kasunduan ng Diyos sa kanya na siya ay magiging ama ng maraming bansa. So hindi po niya iniisip na itong si Isaac ay mamamatay.
Kaya nga po doon sa pasimula pa lamang po ng pag-akyat nila sa bundok ay nagsabi na siya sa kanilang mga alipin na babalik kami. Positibo po ang kanyang salita, babalik kami. So nandoon yung assurance, nandoon yung belief, nandoon yung faith na kasama niyang babalik itong si Isaac. Salamat sa Diyos. Abraham, remember God's covenant. Alam po ninyo, nung ako po ay grade 5, ano po, 11 years old, grade 5, 11 years old, 1969, ano po, yan, pwede ninyo i-compute kung ilang taon na ako ngayon. Yun po ang panahon na nakasama ko yung aking mga kapatid. Kasi po hindi po ako lumaki na kasama po yung aking mga kapatid. Lumaki po ako sa lola at lolo ko. Kasi po nung ako ay pinanganak, 6 months after, po, sanggol pa lang po ako, kinuha na ako ng aking lolo at lola sapagkat yung aking ina ay mayroon sakit. Kailangan siya ma-hospital, kailangan siya ma-confine. So walang mag-aalaga sa akin, walang mag-aasikaso sa akin. Sa kanila ako, sila ang kumuha sa akin. Po, matagal na nagkasakit ang aking ina. So hindi po niya ako naalagaan. Hanggang sa lumaki ako dun sa pudor ng aking mga lola at lolo. Po. So sa madaling salita, hindi ko po nakasama yung aking mga kapatid, hindi ko nakasama yung aking mga magulang. Nung ako po ay grade 5 na, sinundo po ako ng tatay ko. Po. Sinundo po ako ng tatay ko sapagkat doon ako sa baryo mag-aaral upang makasama ko ang aking mga kapatid. Ano po? Yung aking kapatid na bunso noon, ano po, bunso, mahigit po siyang 1 taon, lalaki. So, tuwang-tuwa po ako nag-aalaga, ako nag-aasikaso, kasama ko yung nanay ko at saka yung kapatid kong babae yung sumunod sa akin. Dalawa kami nag-aalaga, nag-aasikaso. Pero dumating yung panahon na hindi ko maintindihan, nagkasakit po yung kapatid ko. Nagkaroon po ng pulmonya. Nagkaroon ng komplikasyon. Sa madaling salita, namatay po yung kapatid ko. Doon po, yun ang unang pagkakataon. Grade 5 ako, 1969, 11 years old. Yun po ang unang pagkakataon na nagtanong ako sa Diyos. Sabi ko sa Diyos, Diyos ko, Panginoon ko, bakit ang kapatid ko pa ang kailangan mamatay? Ngayon ko lang nakakasama ang aking mga kapatid. Kukunin mo pa. Hindi ko pa siya nakakasama na matagal. Bago lang. Bago ko lang nakakasama. Sabi ko sa Panginoon, Diyos ko, bakit ang kapatid ko pa? Bakit siya pa kailangan mamatay? Alam po ninyo, dahil kaya sabi ko sa inyo, hindi ko nakasama yung mga magulang ko. Yun po ang unang araw na naramdaman ko ang yakap ng aking tatay. Dahil ako po ay sumisigaw. Nandoon po ako sa loob ng bahay, niyakap ko ang kabaong ng aking kapatid. Sumisigaw ako, ayaw ko. Sabi ko, Diyos ko, ayaw ko, Panginoon ko. Ayaw ko mamatay ang kapatid ko, pero hindi nandoon na eh. Niyakap ako ng tatay ko, sabi, tama na. Dalawa pong bagay ang naramdaman ko doon. Yun po ang una at huling pagkakataon na ako po ay niyakap ng aking tatay. Hindi po kami nagkasama ng matagal na aking tatay. Yun po sa panahon na kukumpletohin ko dun sa 24 hours ang pagsasama ko at ng aming tatay na dun sa bahay o kung saan man. Hindi man po mabubuo ang isang buwan. Kaya hindi ko po kilala kita. Pero ang po dito, yung kapatid ko namatay siya. Hindi ko po maintindihan noon. Bakit? Pero ngayon, habang lumalaki, napag-unawa ko, lalo na po nung ako ay makakilala na sa Diyos, na ako po ay nakakilala na sa Panginoon. So po, bakit kailangan mamatay ang aking kapatid? Unang-una, hanggang doon lang ang ibinigay ng Diyos para sa aking kapatid na siya ay mabuhay. Pangalawa, yun ang pagkakataon na ibinigay ng Diyos para ako at ang aking ama
ay magkaroon ng pagkakataon na mahayakap niya ako at mahayakap ko siya. Hindi kami nagkasama ng tatay ko. Namuhay sa bundok ang tatay ko. Hindi po namin siya nakasama. Po. Okay. Salamat po sa Panginoon. Noon hindi ko maalam bakit nawala yung isa kong kapatid. Alam po ninyo kung ano ang ipinalit ng Diyos? Maraming kapatid sa pananampalataya ang ipinalit ng Diyos sa akin. Ano po? Ngayon po ito bilang isang karagdagan na kumbaga advice sa inyo po na mayroong mga tatay, mayroong mga nanay pa. Ipakita ninyo, ipadama ninyo na sila po ay mahal ninyo. Yakapin ninyo sila, kausapin ninyo sila. Ano po? Kumustahin ninyo sila. Habang nandyan pa sila, habang may buhay pa. Pag yan ay namatay na, nandun na sa kabaong, nandun na sa taon, maski na magsisigaw ka dyan na mahal mo sila, maski na mamaus ka, maski na pumutok yung mata mo dahil sa sobrang dahil sa kaiiyak mo, hindi na malalaman yan ng nanay at tatay mo. Wala na, patay na sila eh. Habang buhay pa sila, show them, tell them that you love them. Ipadama ninyo. Ako, I'm telling you this, wow ako sa pagmamahal ng isang magulang. Nanay, tatay. Nanay ko sa 1971, nawala siya. Kinuha sa bahay. Yun yung mga panahon po ng mga kaguluhan sa ano. Tatay ko, 1972, namatay siya. Iwan kami. So habang maaga po, ito po si Abraham. Ito, Abraham nakita po na naranasan niya at nakita po niya, naalala po niya ang kasunduan nila ng Diyos. No? Kaya po hindi siya nabagabag na yung kanyang anak na si Isaac ay mawawala sa kanya. Nung ito ay sabihan ng anghel ng Diyos na, Abraham, sukat na. That is the time na nagkaroon po ng pangalawang buhay itong si Isaac. Resurrected Isaac. Hindi siya namatay pero resurrected Isaac siya sa mga pagkakataon niya. So po, God's covenant. Okay? Number 2. Abraham says to the other sons. Number 2. Joseph the dreamer. God knows better. Ito po si Joseph. Anak po ni Jacob. Anak po ni Israel. Siya po ay mahal na mahal ng kanyang ama. Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. Kinainggitan siya ng kanyang mga kapatid. So dumating yung panahon na dahil sa pagkainggit sa kanila, itinapon nila, inihulog nila sa balon. Inihulog nila sa balon. Pagkatapos ay binalak nilang patayin. No? Pero mayroong isa sa mga kapatid niya, huwag na natin patayin. Sabi niya na, dahil gusto niya iligtas ang kanyang kapatid, ipagbili na lamang natin siya. So ipinagbili ito si Joseph the dreamer. Pinagbili doon sa bumibili ng mga alipin doon sa Egypt. Nakarating si Joseph sa Egypt. Subalit si Jose ay patuloy na pinagpapala, iniingatan ng Diyos. Ito ay binigyan niya ng kakayahan ng talinong kaalaman at ng pagkaunawa na magpaliwanag ng mga panaginip. Mayroong panaginip ang hari ng Egypt. Si Nebuchadnezzar. Ang paraon ng Egypt. Ang paraon ng Egypt ay nagkaroon po ng panaginip. Sabi niya, ano ba ang ibig sabihin nito, ang panaginip na ito na 7 baka na matataba. 7 baka na matataba. Nandiyan man. Tapos may sumunod na 7 bakang puro papayat. Ang ginawa ng puro papayat, kinain nila yung mga 7 baka na matataba. Walang makapagpaliwanag. Pinatawag ngayon itong si Jose. Ipaliwanag mo ito. Sabi niya. At si Jose ay ipinaliwanag niya. Ang ibig po sabihin ng 7 baka na matataba ay yung 7 taon na tayo po na ng lugar po ninyo, ang Egypt po, ang buong kaharian ay mananagana ng husto.
Pagkatapos po ng 7 taon na yan, mayroon po kasunod ng 7 taon na walang puro kahirapan. Mauubos po ang lahat ng mga naimbak na pagkain diyan. Mamamatay po ang marami. So tinanong siya ng parang, ano ang dapat gawin? Ganito po. So itong si Jose, siya ay ginawang gobernador. Ginawang gobernador ng Ehipto. Itong si Jose. So sa kanyang pagiging gobernador na yun, lahat ng mga ani sa lahat ng mga produkto sa loob ng 7 taon, ito ay kanyang itinabi. At pagkatapos ng 7 taon na yon, ay dumating ang 7 taon na talaga naman taggutom, taghirap, walang maani na maayos. Pero ang Egypt, hindi po siya na nagutom. Talagang sobra ang kanyang pagkain. Lahat ng mga bansa ay nagpupunta sa kanila. Lahat ng bansa nagpupunta sa kanila upang sila ay bumili ng mga pagkakain. Ngayon, dumating yung panahon na ang kanyang mga kapatid ay bumili din sa kanya. Nagpakilala siya, nagkakilala sila, so nagkabati sila ulit. Ngayon, sundan po ninyo doon sa Genesis chapter 50. Ang sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, huwag kayong matakot, kayo ay nandito. Natatakot at nahihiya yung kanyang mga kapatid doon sa kanilang ginawa sa kanya na siya ay hinulog sa balon, siya ay pinagtangkaan patayin, siya ay ibinenta. Ipinagbili siya. Ang sabi ni Jose, ninais ninyo ang masama. Para sa inyo, ninais ninyo ang masama. Pero sa Diyos, ito ang kanyang plano para sa ikaliligtas ng marami. Katulad ng nangyari ngayon. Oo nga naman. Si Jose, hindi po niya tiningnan yung kasalanan na mga ginawa ng kanyang mga kapatid, kundi ang tiningnan niya kahit kung ano ang pagkatapos ng mga kasalanan na iyon, kung ano ang kabayaran, kung ano ang kapalit ng mga pag-usig, mga kapalit po ng mga kahirapan, ng mga pagtitiis, pagtitiyaga na kanyang naranasan. Naging gobernador siya, at dahil sa siya ang naging gobernador, binigyan siya ng talino, karunungan, kaalaman, pagkaunawa ng Diyos upang pangalagaan ang mga ari-arian ng Ehipto, maging lalong-lalo na ang pagkain. Dahil doon sa ginawa ni Jose, dahil sa ginawa ng Diyos kay Jose na siya ay gawing gobernador doon, ang maraming mga tao hindi po nagutom. Kaibigan ko, sabihin ko po sa inyo, kung ikaw ngayon ay mayroong mga pagsubok, meron kang mga dinadanas na mga kahirapan, tingnan mo, look to the other side, makita mo yung sa kabila nitong mga pagsubok na ito. Ano bang dahilan ng Diyos? Bakit meron kang ganitong mga pagsubok? Unang dahilan, maaaring, albawa sa karamdaman, meron kang karamdaman ngayon at ikaw ay pinagaling. Bakit pinagaling ka ng Diyos? Upang sa ganun yung mayroong mga karamdaman na ganito. Dahil sa ito ay yung naranasan na pagdaanan, pwede mong i-share sa kanila. Ang ginawa ko po ay ganito. Unang-una po, ako ay nanalangin, ako po ay dumulog sa Diyos upang ako ay mapagaling. Karagdagan na lamang po yung mga gamot at saka ang mga doktor. Alam po ninyo ito, personal testimony ko. Ulitin ko lang po ito. November 20, 2 years ago, 2023. Magdadalawang taon lang po yan. November 20, araw po na Lunes, transport strike. Okay. Yung pong background noon, meron po akong tricycle. Meron po akong motor. Ang motor ko po na yon ay Kawasaki Fury. Nagagamit ko po siya sa ministry, sa mga gawain, sa mga ministeryong pinagkatiwala ng Diyos sa akin. Pagkatapos po, nakakarating po ako sa Paniki, Tarlac. Doon po sa tricycle na yun, doon sa motor na yun. Nakakarating po ako ng Hirona, doon sa motor na yun. Nakakarating po ako sa maraming maraming baryo dito po sa Concepcion po. Nagamit ko po ang motor na iyon. Ngayon, sa akin po pag na yan,
Salamat sa Diyos na ako po ay binigyan niya ng ganoong service. Pero alam po niyo, November 20, 2023, alas 12:20 ng tanghaling tapat. Napakainit po ng panahon. Nasunog po yung aking motor na iyon na nakapark doon sa tabi po sa may kalsada. Ano po, ako po ay naglilinis doon sa bahay, doon po sa Mexico, Pampanga po nangyari ito. Ano po? Nasunog yung motor. Yung pong aking apo ay sumisigaw. Tumatakbo pa uwi. Sabi niya, tulong, tulong. Ako po ay kinabahan, natakot kasi ang inisip ko nakagat siya ng aso sapagkat marami pong mga asong gala doon. Pero nakita ko po yung motor ko susunog. Siguro po yung tinatawag nilang adrenaline. 2 balde po ng tubig na nabuhat ko. Ibinuhos ko dun sa motor ko. 2 balde. Marami pong mga kapitbahay nagdala po ng mga fire extinguisher. Pero sa tunong avail, nasunog po, naubos po yung motor ko. Ipinost ko po sa Facebook agad-agad. Ipinakita ko na talaga nasusunog yung motor. Hanggang talagang sunog na sunog, walang natira. Pagkatapos po, ano po yun, 12:20. Ano po? Pagkatapos po, mayroon tumawag kaagad sa akin. Galing ng Tarlac. Dito po sa Tarlac. Sabi niya, Pastor, paano po yan? Paano po ka po makakapunta ng ministry? Sabi niya. Sabi ko, iniisip ko pa kung paano ito. Sabi ko. Tapos po, may tumawag naman galing ng Herona. Ganon din ang tanong sa akin. Wala po akong maiisip na isagot. Basta iniisip ko paano na kaya. Alas 4 eksakto. Hapon, alas 4 ng hapon eksakto. May tumawag po sa akin. Pero bago po nangyari yun nung habang nasusunog yung sasakyan ko, sabi ko sa sarili ko, kinakausap ko ang sarili ko. No? Sabi ko, kaya nangyari ito. Kasi mayroong plano ang Diyos na papalitan niya ang motor ko na ito na isang bago na sasakyan na ako ay magiging safety. Ano? Kasi po yung pagbiyahe-biyahe ko from Pampanga to Tarlac, medyo delikado po yan, mas lalo na pag gabi na at saka pag umuulan. Yun po ang lumabas sa bibig ko, papalitan ng Diyos yan. Pagkatapos nga po, alas 4 ng hapon, on the same date, November 20, 2023, araw po ng Lunes, may tumawag sa akin. Ang sabi po sa akin, ano po ang nangyari? Sabi ko, nasunog ganun, nandun, nakaparada doon, bigla nasunog Hindi ko alam bakit nangyari yung ganun na ano. O sige po, alam po ninyo kung ano sagot niya sa akin? Sige po, hanap po kayo ng owner. Hanap po kayo ng owner. Alam po ninyo, ano? Kinabahan ako. Maghahanap po ako ng owner. Pero salamat sa Diyos, naghanap po ako. November 20, December 1. Same year. Ilang araw lang, 11 days lang po. December 1, nakabili po ako ng owner type Jeep. December 11, bonus! Bonus. Bumili po ako ng isang tricycle. Sipin po ninyo, nasunog isang tricycle. Pagkatapos, ang ipinalit sa akin, isang owner type Jeep at isang tricycle. Kumbaga, nandoon yung tricycle ko, bonus na lang yung Jeep ko. Salamat sa Panginoon. Nakita ko, tiningnan ko, yung beyond what is happening today. Ang sinabi ko, papalitan yan ng Diyos. Because God knows better than us. Bakit kailangan ko ipilit yung tricycle? Bumibiyahe ka ng Paniki. Bumibiyahe ka ng Hirona. Bumibiyahe ka ng mga baryo-baryo ng Concepcion. Mas maganda na kung yan ay owner. Praise God. Salamat sa Panginoon. Glory to your name, O God. Kaya tayo po, pag dumaranas po tayo ng magandang mga pagsubok na sabihin natin, God knows better. Papalitan ng Diyos yan. Bibigyan niya ako ng mas maganda dyan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayon po, okay. Number 3. Ano po? Number 3. Okay. Thank you, Lord God. God's salvation and protection. Okay. We must see to the other side. The God's salvation and His protection. Sa aklat po ni Daniel, po, Daniel chapter 3, po, mayroon pong kwento doon na kung saan ito pong 4 na kabataan, mga Israelita, po,
sila po ay binihag po ng Babylonia sa pangunguna po ni Haring Nabucodonosor. Ito po si Haring Nabucodonosor, pinili po niya yung mga kabataan. Ano po? Yung mga makikisig, yung mga matitipuno, yung mga magagandang lalaki. Mga binatilyo. Ako po, hindi na po ako binatilyo. Binat na po ako. Ano ngayon, okay. Okay. Diyan na ba ako? Tuloy. Okay. Yung pong mga binatilyo na yon ay yung pong maski na po yung sa ibang mga lahi pa. Ang ginawa ng ni Haring Nabucodonosor, pinasanay niya yung mga yon at binigyan nila ng pagkain na talaga namang pagkain ng hari. Pero itong tatlo, ano po, apat sila. Binigyan ng pangalan, Meshach, Shadrach, Abednego, at saka itong si Misael, yung pong apat na yon. Okay. Na mga naglilingkod sa Diyos, kumikilala, sumasamba sa Diyos. Hindi sila kumain doon sa mga pagkain na binibigay sa kanila nung utusan ng hari at saka yung mga alak. Ang sabi na, bigyan mo na lang kami ng gulay at saka tubig. Yun lang aming natakot yung sabi na, baka patayin po ako ng hari kasi hindi ko binibigay ng ang tamang pagkain na pinapabigay niya sa inyo. Sabi ni Meshach, Shadrach at Abednego, basta bigyan po ninyo kami ng gulay at ng tubig. Pagkatapos po ng 10 araw, subukan po ninyo kami kung ano ang magiging kalalabasan niya. So naging mas matalino po itong mas malakas, mas malusog itong mga Israelita nito. Ngayon, habang dumadaan po yung panahon po, itong si Haring Nebuchadnezzar, siya po ay nagpatayo ng rebultong ginto. Ano po? Ang sabi po niya, pag kayo ay nakarinig ng mga tunog ng gitara, ng pompyang, ng kung ano-ano, mga salteo, mga alpaka, yung po mga panahon na yon, kayo ay titigil sa inyong ginagawa at kayo ay luluhod, sasamba sa pinagawa kong rebulto. Subalit itong mga Israelita na ito, hindi po sila sumasamba, hindi sila lumuluhod. So pinatawag sila ni Haring Nebuchadnezzar. Sabi niya, ipapatapon ko kayo sa pugon pag hindi kayo sumamba sa rebulto na aking pinagawa. Ang sabi ng tatlo, hindi po kami luluhod sa rebultong pinagawa ninyo sapagkat ang Diyos na aming pinaglilingkuran ang siya magliligtas sa amin. Subalit, kung hindi man niya kami iligtas, hindi pa rin kami luluhod sa iyong mga Diyos-Diyosan. Sabihin ko po yan sa English. Ang sabi po nung hari, if you will bow down on the statue that I built, I will not punish you. Ang sagot po nung tatlo, ang sabi niya, we will not bow down on the statue that you built, because the God that we serve will protect us and save us. But if not, sabi niya, if not, still we will not serve and bow down on your statue. At sila po ay pinatapon niya pinatapon po niya sa pugon. Ano po niyo yung tatlo na yun, pinatapon niya sa pugon. 7 times na pinainit. Nung sila po ay nahulog doon sa loob, sa gitna ng pugon. Hindi man lang po sila nasaktan. Yung pong nagtapon sa kanila, nandun po sa labas yun, itinatapon sila sa dahil po sa sobrang init ng pugon, sila po ay nasunog. Sila po ay namatay. Pero si Meshach, Shadrach at Abednego na nahulog doon sa pugon, hindi po sila nasunog. Hindi po sila nalapnasan. Ang sabi nga po ni Nebuchadnezzar, bigla siyang napatayo. Ang sabi niya, hindi ba 3 ang ating itinapon? Is it not that we throw 3? Ang sabi niya, yes. Sabi po ng mga alagad niya, why then that I saw 4 men walking? Bakit paapat ang nakikita ko na naglalakad, mag-TikTok lang, magsumba lang? Teterak lang, sunsaksayaw sila, nag-TikTok, nagsusumba. Nandoon silang lahat.
Oh, tapos po sabi po ni Nebuchadnezzar, yung pang-apat, parang anak ng Diyos. Yes, of course. Ito pong tatlong ito, hindi sila sumamba doon sa rebultong gintong ipinatayo, pinagawa ni Nebuchadnezzar. Kahit na sila ay sinabihan na itatapon doon sa naglalagablab na pugon. Sapagkat nakita nila ang pag-iingat at ang proteksyon ng Diyos, maski na sila ay mahulog doon, iingatan sila ng Diyos. Ang sabi nga nung iahon sila doon sa pugon, hindi nga nangamoy usok. Amuyin mo nga yung katabi mo kung amoy problema, yung katabi mo na umaasa, nananalig sa Panginoon. Amuyin mo nga yung katabi mo na maraming mga problema at suliranin kung siya ay nangangamoy ng konsumisyon. Yes, marami. Ganyan ang pag tinitingnan mo, pag nakita mo, pag nalaman mo na ikaw ay umaasa sa pag-iingat at proteksyon ng Diyos, nakita mo yan, beyond the other side, you see God's salvation and protection. Hindi mo makikita yan. Praise God. Sabi ko sa iyo, kaibigan, ano po? Okay. Thank you, Lord. Pang-apat po, malapit na yung oras. Okay. 1, 2, 3, 4. Kung hindi mo po natin tatapusin ko na po ito. Okay, pang-apat. Even unto the other side, Stephen saw our God and Jesus Christ Himself in glorified body. Alam po niyo, itong si Stephen, siya po ay naging alagad. Siya po ay naging lingkod ng Diyos ng si Pablo ay si Saul ay kasalukuyan niyang inuusig ang iglesia. Itong si Esteban, siya po ay mapusok, siya po ay masigasig na nangangaral, nagpapahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, dahil siya po ay talaga namang masigasig sa pagsunod at pagbabahagi ng salita ng Diyos, marami po ang nagalit sa kanya. So, ang nangyari po, yung mga Saduceo at mga Pariseo at ang taong bayan, siya po ay pinaratangan ng kung ano-ano at siya po ay hinuli upang siya po ay batuhin hanggang sa mamatay. Ngayon po, nung siya po ay binabato na, yung pong nagbabato sa kanya, inalis po nila yung kanilang mga damit at iniwan nila sa isang taong nagbabantay na ang pangalan ay si Saul, na nung bandang huli, siya ang naging Apostol Pablo. Kasama si Saul doon sa nakakita at kumbaga siya po ay accomplice doon sa pagbato kay Esteban. Ngayon, si Esteban po habang siya po ay binabato, siya po ay tuminingala sa langit. Nakita niya ang Diyos. Ang sabi niya, nakita ko ang langit ay bukas at nandoon ang Diyos. Ang Panginoong Hesukristo o ang anak ng tao ay nandoon sa kanyang kanan. Stephen even saw God to the other side and Jesus Christ Himself in His glorified body. Ang mga apostol, ang mga lingkod ay nakasama nila ang ating Panginoong Jesucristo nang siya ay nandoon sa katawang tao. Nung siya ay nandoon sa katawang tao. Pero itong si Esteban, nakita niya ang Panginoong Jesucristo na ito ay nandoon sa glorified body. Mas pinagpala itong si Esteban kaysa doon sa 11 o doon sa 12 na alagad ng Diyos. Can you imagine that? Nakita niya ang ating Panginoong Jesucristo in His glorified body, katabi ng Ama na nasa kanan ng Ama. Salamat sa Diyos. Ang sabi nga po niya sa Diyos, Panginoon, wag na po ninyo silang papanagutin sa mga ginagawa nilang ito. Habang siya po ay binabato at siya ay namatay. Kaibigan ko, thank you, Lord God. Pag tayo po ay marami pong pagsubok, masasabi mo ba, ikaw ba, kaibigan ko, kapatid ko, pag mayroong gumagano sa iyo, sinasaktan ka na, binabato ka na, pinahihirapan ka na, pinagtatawanan ka pa, masasabi mo bang
Panginoon, wag mo na po siyang papanagutin sa mga ginagawa niyang ito. Parang imposible, ano po. Pero, ganito po. Ikaw ba ay nadaya? Ikaw ba ay niloko? Mayroong umutang sa iyo na hindi nagbayad. No? O mayroon na, nung panahon na, yung taong ito ay gipit na gipit. Halos araw-araw, kanyang mini-message, tinetext. Halos araw-araw kanyang kinukumusta. Ano? Gipit na gipit siya. Umihingi, nangihiram na hindi naman binabayaran. Sabi niya, babayaran ko yan. Ano po? Pero, nung siya ay makaahon na, nung siya ay makaangat-angat na sa buhay, nung siya ay makaalpas na sa kahirapan, hindi ka na niya kilala. Hindi ka niya mini-message, hindi ka niya tinatawagan, hindi ka niya kinukumusta. Ano? Salamat sa Diyos. Salamat. Ito po ang masarap dito. Salamat sa Diyos. Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil ikaw ay naging bahagi sa buhay ng taong ito na siya ay makaalpas sa kahirapan, makaalis sa gipit na kalagayan. Ano ba kung dinaya ka? Ano ba kung niloko ka? Ano ba kung umutang siya na hindi nagbayad sa iyo? Ano ba? Na kahit nung nakaahon na siya, hindi ka na niya naaalala. So what? Ang Diyos ang nakakaalam. Ang Diyos ang siyang magpapala sa iyo. Alam po niyo, sa bawat pagsubok na dumaraan sa buhay po natin, lalong lalong lumalalim ang ating pananalig at pagkakilala sa Diyos. Sa bawat pagsubok na ating malagpasan, tayo ay lalong nangahawakan sa Diyos. Sa bawat mga pagtitiis na ating nakakayanan, tayo po ay lalong tumatatag sa ating pananalig at pananampalataya. Yes, Father God. Yes, Lord. Ano po yan? Even unto the other side, Stephen calls on God to forgive them. Patawarin sila ng Diyos. Yung po sabihin natin, pag noon, patawarin mo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Ano ba kung hindi nila alam ang ginagawa nila? Basta ang mahalaga, isipin mo, nakatulong ka. Hindi lang po kayong ganyan. Marami po mga pagkakataon na, bakit kayo lang po ba? Ako din. Naloko, nadaya, inutangan, hindi binayaran. Ano po, ganyan po ang buhay. Kasama po sa buhay yan. Lalo na po pag ikaw ay isang Kristiyano mananampalataya, naglilingkod sa Diyos, dadaan ka dyan sa pandaraya at panluloko. Doon sa mga tao na wala namang praise God. Basta mahalaga, salamat sa Diyos, tayo po ay naging nakabahagi sa buhay po ng mga taong ito. Ano po ninyo? Ulitin ko po. Let us see to the other side. Even unto death. Even unto near death. Ano po? Ito si Abraham. Papatay na niya yung kanyang anak. Yes. Pero dahil sa nakita niya, naalala niya yung kasunduan niya at ng Diyos. Hindi siya nagdalawang isip. Pangalawa, ito si Joseph the Dreamer. Ano po? Tinapon siya, ipinagbili siya, binalak siyang patayin. Pero sabi niya, kayo inisip ninyo ito para sa masama. Pero ang Diyos ang siyang naggawa nito para sa kaligtasan ng marami. Yun po yung mga doon eh. Tapos po itong tatlong Israelita, si Meshach, Shadrach at Abednego. They look beyond the other side. God's salvation and protection. Kahit na pagaano pa yan, kahirap, katindi, kabigat, ang Diyos pa rin ang siya mag-iingat, magbigay-bigay sa atin ng protection. Pagkatapos po itong si Esteban, ito po, pinapatay, binabato, inahalimura. Ang sabi niya, huwag mo na po silang papanagutin, o Diyos, sa ginagawa nilang ito. Bakit? Because Stephen saw God's himself. And he saw Christ Jesus in His glorified body. Pag ganyan
Nakita niya ang Panginoong Hesukristo dun sa glorified body at nakita niya mismo ang Diyos, ang kaningningan ng Diyos. Talagang nasabi niya, he looks to the other side. Beyond to the other side. Tayo po, bilang mga Kristiyano, bilang mananampalataya, pag mga pagsubok, mga paghihirap, mga ganitong mga pagtitiis, huwag po nating isipin na pinabayaan tayo ng Diyos, hindi tayo niingatan ng Diyos, na hindi tayo naasikaso, hindi tayo tinidinig ng Diyos sa ating mga panalangin. Katulad nga po na naikwento ko sa inyo. Ano po? Nasunog po yung motor ko. Pero sabi ko sa Diyos, Panginoon, alam ko, papalitan mo ito ng mas matibay, mas maganda, mas maayos, para ako po ay safety. Pinalitan niya, isang jeep. Ano po? Mayroon pang bonus. Hindi nga po alam kung alin ang bonus doon eh. Kung yung tricycle ang bonus o yung jeep ang bonus doon eh. Basta ang mahalaga, pinalitan ng Diyos ito. Salamat sa Panginoon. Ganun po tayo na see, even to the most crucial problems, trials, and persecutions, even in the words of death, see to the other side for the goodness of God. Amen. Tayo po ay manalangin. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Panginoon, kami po, O Diyos, ay lumalapit. Sumasamad nagpupuri, O Diyos, na mensahe na pinagkatiwala mo po sa amin sa araw na ito. O Diyos, salamat po na kami po, Ama, ay tinuturuan mo na tumaraw, Panginoon, doon po sa kabilang ibayo, Panginoon. Doon sa kabilang ibayo ng mga nangyayari sa amin, O God, na ang mga pagsubok na ito, mga pangyayari na ito, mga pagtitiis, mga pagtitiyaga, O Diyos, ito po, Ama, ay mga paraan mo upang kami, O Diyos, ay lalo pang manangan, lalo pang maging matatag, lalo pang tumibay, at lumalim sa pagkakilala, pananalig, pananampalataya sa iyo, Diyos. Ama, huwag mo pong itulot na sa mga ganito mga pagsubok, kami po ay mapawalay sa iyo, God, Lord. Lalo po kaming maghigpit na humawak, kumapit sa iyo. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka. Sa pangalan po ng iyong anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Thank you, Lord. Okay, dalaw po ito ng panibago-bagong takbo ng panahon. Mainit, tapos biglang malamig po. Okay, ulitin ko lang po. Meron po tayong meron po manggawain dito po sa May Tarlac. Ano po? Ito po sa May Hirona. Ano po? Sa Salapungan, sa pangunguna po yan ni Pastor Jeff Binson. CEMI Herona sa May Salapungan. Pangunguna po yan ni Pastor Jeffrey Binson. Tapos po dito po sa may malapit-lapit, no? Sa may San Manuel, District 4, Cantarilla. Sa pangunguna naman po yan ni Pastor August Pineda Ronquillo. Mayroon din po silang mga Bible study na ginaganap sa kasalukuyan dito po sa mga barangay po ng San Pascual, dito po sa may San Manuel, Barangay San Jose, Barangay Villa Bacolor, Barangay Kapanikian at Barangay Baling Kanaway. Samahan po ninyo sila. Makihalubilo po kayo sa kanila. Tinitiyak ko po na kayo po ay mapapagpala, mararanasan po ninyo ang presensya at kapangyarihan ng Diyos, at pwede pa pong kayo po ay lumakas, tumibay, tumatag sa pagkakilala sa Panginoon, at maranasan po ninyo ang tunay na pagkilos ng Diyos sa inyong mga buhay. At ganoon din po, meron din po tayong gawain doon po sa medyo malayo-layo. Ito po, CEMI Tuwaw. Ito po, sa pangunguna po yan ni Pastor Ariel Castillo. CEMI Akusilian, Kagumitan, Tuwaw, Cagayan Valley. Ang layo po, sa may Cagayan Valley po. So po, sa mga gawain po na yan, makisali po kayo. Samahan po ninyo sila. Mapapala po kayo, mararanasan po ninyo ang pagkilos, presensya ng ating Panginoong Hesukristo. Amen at amen. Okay, muli po, dinadalahin ko ang mga kapatiran na mayroong mga karamdaman, mayroong mga suliranin, mayroong mga tiisin. Yung mga kapatiran na mayroong po mga exams, mayroong po mga interview na haharapin. Diyos ang yung pagpapala, yung pag-iingat, yung gabay, protection ay patuloy po nilang maranasan. For your glory, O God. Ama, pag-iingat po sa mga driver, pag-iingat po sa mga pasahero.
Ingatan mo po ang bawat isa, O God, lalong-lalo na po ngayong taghulan, madulas po ang kalsada. Ang proteksyon mo, O Diyos, ay siyang aming kailangan. Purihin ka, Ama, sambahin ka, dakilain ka, sa pangalan po na yung bugtong na anak na si Kristo Jesus, sa presensya at kapangyarihan ng Santong Espiritu. Amen at amen. Ang oras po natin ay alas 5:56. Okay, magpapaalam na po tayo. Magandang hapon hanggang sa susunod po na Sabado. God bless us all po. In Jesus' name, amen. Amen.